Pagkatapos namin magkape ni Daddy ng Buri Blinds, natulog na muna ako at pagkagising ko ngayong hapunan, mag-aasikaso na ako ng pagkain namin. Sa sobrang tindi ng init ngayon, talagang tinatamad akong kumilos dito sa bahay. Bago nga muna ako magsaing, sasaling ko na nga itong bigas dito sa lagayan ko dahil konti na lang naman itong laman ng sako. Baka nga hindi pa mapuno itong aming lagayan. Yung isang sakong bigas na ganito, inaabot talaga sa amin to ng isang buwan. Kaya naman saktong-sakto to dahil 1 month to pay nga namin kinukuha to. Ayun at hindi pa nga talaga napuno tong lagayan ko ng bigas pero aabot naman sa amin yun ng isang linggo pa. Inuna ko na munang magsalang ng sinaing bago ko hugasan tong mga plato dahil piling ko magugutom ng maaga yung mga anak ko. Itong kalan ko talaga mukha lang bagong tignan sa labas yan pero palitin na talaga yan. Yung pinaka parts niyan sa loob nagkakalawang na. Alaga ko lang din talaga sa linis yan kaya maganda pa siyang tignan. Alam nyo ba, bago ako mag-birthday nung March 20, chinek out na ni Daddy yung ganyang kalan at kaharap pa talaga ako nung nag-check out siya dahil regalo niya daw yun sa akin. Abay, hintay ako ng hintay dumating hanggang ngayon walang dumadating na kalan. Tapos kahapon lang talaga mga Marcy, tinignan ko yung cellphone niya, nakaharap din siya. At yung kalan at chinek out niya, ayun nakalagay na sa cancel. Naiintindihan ko naman din kung bakit niya ginawa yun dahil nung mga nakaraan talaga walang wala kami. Kaya hindi ko na rin talaga yun inasahan na may darating pang kalan. Bago ko patignan yung cellphone ni Daddy, expected ko na talaga na ganun nga yung mangyayari. Kaya hindi naman ako nagalit sa kanya o nasaktan sa ginawa niya na yun. Tawa nga siya ng tawa tapos dinedenay niya pa na hindi nga daw siya yung nag-cancel nun, baka daw yung seller yung nag-cancel. Siyempre hindi naman ako agad maniniwala, no, anak yata to ng Shopee. Siguro kaya niya dinedenay nahihiya nga din siya sa akin. Ano ba naman ako para magalit, alam ko naman yung sitwasyon. Pero siyempre sabi ko sa kanya pagka nga nagkagawa siya ulit ibili niya na talaga ako ng kalan. Anyways mga Marcy, i-share ko nga pala sa inyo tong weekly na ginagawa ko dito sa 5. Sa department store ko lang to nabibili mga Marcy tapos sa yung tatak niya. Ginagawa ko to weekly para iwas bara dito sa lababo ko. Super effective talaga nito mga Marcy. Tignan nyo, ayan, natutunaw niya yung mga dumi-dumi talaga dyan sa sink. Ingat lang din talaga na wag malagyan yung kamay nyo dahil sobrang init nito. Bali 15 minutes ko lang siyang binababa dyan tapos bubuhusan ko na siya ng tubig after nun. At habang nakababad naman yan, tinapon ko na muna tong basura ko. Tignan nyo naman tong basurahan ko, yung timba na nga lang namin. Pansamantalang iyan na muna hanggat hindi pa nga ako nakakabili ng isa pa. Anyways, after ko maibabad yung sink ng 15 minutes, ganito na nga yung itsura niya. Hindi na ako magsasalta sa part na to mga Marcy. Pakinggan nyo yung tunog ng sink namin. Thank you. Malalaman mo daw na effective yung nilagay mo pagka nga ganyan yung sink kumukulo-kulo siya.